Ayun, hello. Ayun, ngayon, itutuloy natin yung part 1 na ginawa natin. Dun sa part 1, refresh lang natin, recall natin yung activity na ginawa natin sa part 1. Nag-deploy tayo ng policy na kung saan magkikreate siya ng local admin account at the same time yung mga nag-a-add ng local admin dun sa administrator natin sa local account natin na admin is automatic i-delete niya sa group. So yun yung una nating activity. Ngayon naman ang gagawin nating activity is kung paano mag-disable ng USB at i-modify yung pag-disable ng USB natin. Ayun, yun yung gagawin natin. Ayun, dito sa activity na to, yun pa rin yung gagamitin nating server, yung Contoso server ko, at saka may isa tayong client. Gaya nga ng sabi ko, ang gagawin natin is kung paano natin ililimit yung paggamit ng USB ng ating mga client, or yung saksak tayo ng saksak ng USB sa mga desktop natin, kung paano natin mape-prevent yung ganong scenario. Ayun, dito nga sa activity natin, yung unang activity na ginawa natin is yun nga, nag-create tayo ng Contoso Local Admin Security Group policy na kung saan nga is binigyan natin ng default unique local admin yung ating machine. So ngayon, ang gagawin natin, susubukan naman nating i-deny yung mga USB na naka-install sa ating mga machine tulad nito. Kung makikita nyo dito, itong client ko, may USB ako naka-install yan, si Andrew. Ngayon, ang gagawin natin dyan, parang ipiprevent natin, gagawin nating access denied yung mga USB sa ating client, sa ating infra. So, umpisa natin. Una nyo gagawin, punta kayo sa group policy, object, mag-create kayo ng new policy. So, specific name yung unique na gusto nyong policy na gawin. Kunyari, since yung company natin is Contoso USB security denied policy. So, yun yung gusto kong pangalan para madali ko siyang matandaan. Yung USB is security denied policy. Yan. Okay nyo siya. Ngayon, dito, ang gagawin nyo, i-edit nyo siya. Edit. Lalagyan natin ng restriction. Ngayon, dito, since computer yung pag-a-applyan nyo, punta kayo dito sa under ng computer configuration, policies, administrative templates, puntahan nyo yan. Ayan. Under ng system siya, hanapin nyo yung removable device. Ayun, removable storage access. So kung mapapansin nyo, madami dyang mga pagpipilian kayo. So ang kailangan nyo lang dyang i-configure para ma-access denied is ito, all removable storage class deny all access. Ibig sabihin, pag in-enable nyo siya, yung policy na yan, lahat ng storage devices nyo is access denied. Kahit pa administrator yung user nyo. So, enable nyo siya, apply mo lang, then okay. So, yun.
configure na yung policy natin para dito sa USB security natin. So yun. Ngayon, gaya nga ng sabi ko, pag nalagyan na natin yan ng configuration, ililink mo yan para maging activate sa kung saang OU or kung saan mo siya ilalagay na policy. Since nga ilalagay natin siya dito sa all computer with company policy, ang gagawin ko dyan, ililink ko siya. Sabi ko nga may dalawang proseso ng paglilink. Una, right click mo siya, link an existing GPO, piliin mo yung USB, okay mo lang, or simply drag, pwede mo siya i-drag papunta dyan. Okay, so yun, ibig sabihin nung dinrag natin yung policy na yon, na-apply na yung policy na yon under dun sa all computer with company policies. Ibig sabihin, kung anong under ng all computer with company policies na computer, makukuha niya yung policy na yan. Sa OU natin, kung mapapansin nyo, isa lang yung client natin, under siya ng all computer with company policies. So yun, GP or GP update muna natin. GP update /force. Lagi kayo mag-update ng policy kasi pagka matagal bumaba yung policy, so update nyo lang yung force. Ganon din sa client para ma-download yung policy natin. Kung mapapansin nyo yan, pag na-download yung policy natin, yung USB natin, madidetect na agad na access denied. Yan o, nawala. Isa nyo, nawala. Ayan. Hintayin nyo lang. Ayun. Kung mapapansin nyo, tanyo, hindi ko siya ma-open. E is not accessible. Access is denied. So, yung ginamit kong account dito is administrator, Andrew Visitation. Kung makikita nyo dito sa OU ko, sa users ko, si Andrew Visitation is member siya ng domain admin at saka pero kahit domain admin siya, wala siyang access sa USB kasi nga yung policy natin dito sa all computer is lahat is denied sa paggamit ng USB. Ngayon, mas maganda pang paraan dyan para may isa pang paraan para mag-disable tayo ng USB. Ngayon, ito kung mapapansin nyo dito sa in-install niya yung driver. Pag in-uninstall natin yan at kunyari binunot natin, isinaksak, automatic mag-detect yan ng driver. So dito kasi ini-install niya yung driver. So ini-install niya yung driver, dinidetect niya yung USB, kaya lang pag access niya, sasabihin sa'yo na access deny. So may isa pang way para mas maganda nating ma-prevent yung totally hindi ma-install yung ating USB even dun sa device manager natin. So ang gagawin natin, i-unlink muna natin to. Unlink natin. So tingnan natin kung bababa siya. Ayun. Tingnan natin si client natin kung ma-access na natin. Refresh natin. Try natin. Nating uninstall muna.
Check natin. Access is denied pa rin. Kailangan ata i-restart natin yung machine. Medyo minsan kasi matagal bumuha yung policy, kailangan i-restart mo pa para mag-refresh. Kahit na-unlink na natin dito. Gagawin ko na lang is tatanggalin ko muna yung policy natin. Restart ko na lang. So ang gagawin ko, ipopost ko muna kayo. Ayun, guys, ayun, correct na natin yung issue. Kung napapansin nyo, ito, yung policy natin na naka-unlink na. Kung mapapansin nyo, ayun, na-access ko na siya. Subukan nating i-link uli siya. Link enable. Para makita nyo lang kung natama yung policy natin. Punta tayo dito, update natin siya. So yun, access denied. So punta tayo sa server, unlink natin, update natin yung policy. Punta tayo sa client, update tayo ng force. Ayan, na-access ko na ulit yung USB. So ang gagawin natin dito, i-remain natin siya na naka-unlink. So hindi natin i-activate siya within dito sa all computer with company policies. Ang gagawin natin, gagawa naman tayo ng isa pang policy kung saan ipe-prevent naman natin yung installation ng drivers ng USB. So ganun pa rin, punta tayo sa new group policy, create tayo new. So dito naman ang gagawin natin, .so USB preventing drivers installations. Dito itong USB preventing drivers installation, lahat ng USB na ipapatch natin sa ating desktop, ipe-prevent niya yung installation. Diba ang mga USB nag-auto detect yan ng drivers. Mamaya pakikita ko sa inyo. Edit natin, punta tayo sa policies uli, administrative template, system, under ng system, hanapin nyo yung device installation. Under nito yan, click nyo yan. May makikita kayo dito ang i-configure natin dito is yung prevents installation of device not described by the other policy settings. Gagawin natin dyan, enable lang natin yan, tapos okay natin. Then punta tayo sa GPO. Since naka-enable na yun, ililink natin to dito sa all computers. Actually, pwede yan sama-sama, depende sa diskarte nyo. Kaya lang ako, gusto ko lang makita kung paano nyo ililink siya ng hiwa-hiwalay. Pero kung gusto nyo yung lahat ng security nyo, ipatch nyo dito sa local admin security, lahat ng policy, pwede yan. So yun, ililink ko siya dito. Yan. So yun yung mga policy natin.
i-update natin siya. Ayan, updated na siya. Punta tayo dito sa atin. Update din natin siya. Ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, nadedetect pa yung USB natin. Kasi nga, kung mapapansin nyo, naka-install pa siya. Ngayon, subukan nating tanggalin siya. Then, refresh natin siya. So, kung mapapansin nyo, walang USB naka-install kasi tinanggal ko nga. Isasaksak uli yung USB ko. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun, nag-i-install siya. Na-detect kasi nga, alam nyo kung bakit, na-install na siya bago pa dumating yung policy. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung uninstall natin siya kasi na-install na yung driver natin eh. So, yun. Saka natin i-scanin para makita natin kung ano magiging result yung activity natin. So, yun o. Kung mapapansin nyo, ayan. Ayan o. The device is hindi daw ma-install, parang piniprevent. So ulitin natin, uninstall natin, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun o, yun yung nagiging sinasabi ng ano natin, device installation was prevented by policy. So yun. So kahit kung mapapansin nyo, ang ginamit ko dyan is add revisitation. Under siya ng pag tinignan nyo yung properties niyan, member siya ng administrator. So kahit administrator hindi makakapag-install ng driver pag under siya ng policy na yun. So ayun, ngayon ang gagawin natin, itong message na to, ito, mo-modify natin yan. I-update natin yung policy natin. Punta tayo sa policy. Dito. Sa user preventing installation. Edit natin siya. Ayan na siya, edit. Ayan siya eh. I-edit natin siya. Ito, display a custom message when installation is prevented by a policy setting. Enable natin siya. Then lagay tayo ng message. If you are allowed to use USB in Contoso company, please contact our system administrator. So yun, apply natin. So okay natin, punta tayo sa client at check natin kung mababago to. Minimize natin, uninstall din natin siya, and then scan din natin yung driver, yung USB natin. Alam nyo kung bakit hindi tayo nag-GP update force. Ayan. Kasi hindi agad bababa yung policy natin. So yun, completed. Ganon din dito. So yun, updated na. Tanggalin natin, uninstall natin, and then scan natin. Ayun.
If you are allowed to use USB in Contoso company, please contact our system administrator. Diba? Na-modify natin. You know, click here from here. Diba? So, yun. Ngayon, ito namang isang modify natin. Yung device installation was prevented by policy, blah blah blah. Modify natin yan. Punta tayo sa server, sa policy natin. Ito, display custom message title when device installation preventing policy. Enable natin yan. Contoso company implementing policy for USB Contoso company have policy in preventing USB use. So yun, apply natin. Kayo, di ba, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin yan. Pero yan yung ipinapakita ko lang sa inyo kung paano gawin. Modify. Discarte nyo kung paano nyo gagawin yan. So, update natin. Ayan. So, yun. Dito, update din natin. Update na. So, ang gagawin natin, tatanggalin ulit natin yung drivers para mag-detect siya. Para makita na niyo yung nagbabago. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, di ba? Contoso company have policy preventing USB use. If you are allowed to use USB in Contoso company, please contact our system administrator. So dito kasi ang nangyayari kasi pine-prevent niya rin lahat ng USB na isasaksak sa ano, kasi nga 'di ba may drivers yan. Lahat ng like iPhone may USB, i-prevent niya yung driver installation niya. Scanner, printer na naka-connected sa USB. So paano yun? Sabi nila, paano yung mga ganon? So may option diyan or may resolution. Paano sir yung yung mga desktop support natin? Minsan kailangan namin ng USB. Anong gagawin natin yan? Ngayon, bawat device na USB may unique ID yan. Pag kinect mo yan, properties, punta ka sa details, may hardware ID yan. Ngayon, yung hardware ID na yan yung i-allow natin. So, gagawa rin tayo ng policy kung saan mag-a-allow tayo ng mga USB. So, yun ang second step na gagawin natin. So, close natin gagawa tayo ng policy na mag-a-allow ng mga USB. Right click tayo, new, Contoso allowed USB ID policy. Okay. Ayun. Etong mga allowed ID na to, iba-bypass niya yung policy natin dito sa OU na to. So, edit natin. Punta tayo sa policies, administrative. Punta tayo sa system. Doon ulit sa device installation. Under nito, hanapin nyo yung allow installation of device using drivers that match
allow installation of device that match ID. This one. Ayan. Enable mo yan, tapos pag kinlik mo yan, nandyan yung ID. So punta tayo sa client, kunin natin yung ID nyan, copy, punta tayo dito, paste natin, okay, apply, okay. So yun, na-apply na natin yan. Ayun, yun. So yun, na-enable na natin. Close natin to. Then i-link natin to. I-link natin yan. So yun, i-update natin. Ibig sabihin yung ID ng USB natin, 'di ba? Sabi ko nga hindi nga ma-install yan, 'di ba? Ibig sabihin yung ID na yan, i-allowed na yan ng policy natin kasi nga binigay na natin yung ID, in-allowed natin yung ID na yan sa policy natin. So yun, update natin siya. So ibig sabihin itong USB nito kahit sa mong gamitin under ng all computer with company policies, magagamit mo siya kasi nga yung ID niya is naka-allowed sa policy. Ayan, kung mapapansin nyo, nag-install, di ba? Check natin, ayun o, kasi nga naka-allowed na siya dito sa policy natin. Ayan, kung to sa USB ID policy. Pero kung hindi yung mga USB na gagamitin, kung hindi naka dito sa USB ID policy, automatic ipe-prevent niya yung installation. Yun yung isa pang security natin na pwede natin gamitin with regards to USB policy na gagawin natin. Ayun, sana may napulot kayong aral kahit papano. Ayun lang. Gaya nga na sabi ko, pwede mo siyang pagsama-samahin sa isang policy, depende sa diskarte mo. Kaya ko lang ginawa pinag-iwalay para madali mo siyang matandaan isa-isa. Pero kung kaya mo pagsama-samahin, nasa diskarte mo. Ayun, nasa kamay mo ang paggawa. I-joke lang. Ayun. Susunod ko na lang naman is yung mapping naman. So yun, sana may napulot kayong aral kahit paano. Thank you.